Sa ngayon, itong San Miguel Beer ayon dito sa mga reports ay ready na makipag-usap dito sa Blackwater Bossing para makuha nila itong si Cedric Bearfield. Alam natin na may kontrata itong si Bearfield dito sa Blackwater Bossing. Pero ready raw ang SMB na magbigay ng magandang offer dito sa Blackwater para mapapayag sila. Ang plano daw ng San Miguel Beer ay i-involve ang Terra Firma dito. Ibig sabihin, si kay Marcarino ibibigay dito sa Blackwater Bossing kapalit nitong si Bearfield. At dito naman sa Terra Firma mapupunta si Jeron Teng. So, ang magiging sitwasyon dito, si Bearfield sa San Miguel, si Jeron Teng dito sa Terra Firma at si kay Marcarino naman dito sa Blackwater Bossing. Kapag napunta itong si Cedric Bearfield dito sa San Miguel, sigurado na magiging mas malakas yung kanilang backcourt dahil alam natin na matagal ng problema ng SMB ay yung point guard na hindi maka-score. Kung sakaling mapunta dyan si Bearfield, magbabago yung complexion nito at yung rotation ni Coach Leo Austria biglang lalalim dahil magkakaroon ka ng Wamit Yongson at Cedric Bearfield dyan sa backcourt mo. At yan ang dahilan kung bakit ngayon ay kinukonsidera ng San Miguel Beer na idagdag na si Cedric Bearfield sa kanilang lineup. Pero bukod dito kay Bearfield, meron pa sila siguro mga ibang players na pwedeng isama dyan. At ang magiging problema na lamang syempre dyan ay yung mga transaction at kung sino kapalit. Pero sa totoo lang, marami namang trade assets itong San Miguel. Kung pag-uusapan dito ay yung players na magagamit pa. Alam natin na dyan sa Northport Batang Pier, pwede silang kumuha at dito sa Terra Firma Jeep. At marami nga nagsasabi dahil dito sa nangyaring masamang performance ng Northport, sigurado na magkakaroon na sila ng trade bago mag-Philippine Cup. At palamang baka makuha pa ng San Miguel Beer sabay itong si Bearfield at si Arvin Tolentino. Kaya iyan ngayon daw ang matinding plano na ginagawa nitong San Miguel Beer para sa darating pa na Philippine Cup at mga susunod na conference. Ang Barangay Hinebra ngayon ay nakafocus na dito sa finals dahil alam natin dalawang panalo na lang ang kinakailangan nila para ito ay magawa. Pero sa ngayon ay dito sa mga reports, ang Hinebra ay nagpapatuloy pa rin dito sa posible na pagkuha ng isa pang big man na maisasama sa kanilang roster at ang tinutukoy daw dito ay yung first round draft pick ng Terra Firma. Gagamitin ng Barangay Hinebra yung first round draft pick ng Terra Firma para kumuha ng isa pang sentro. Alam natin na ang malamang na tinutukoy dito ay itong si Quentin Melora Brown pero posible rin na baka si Will Gosum ang kunin susunod nitong Barangay Hinebra. Dahil itong Barangay Hinebra ayon dito sa mga reports na lumalabas ngayon ay pinag-aaralan ng mabuti kung sakasakali nga na kung si Brown ay hindi pa sasali dito sa draft, ang kukunin naman nila ay itong si Gosum. At alam natin na itong si Will Gosum, 6'7" player yan, na malaki may tulong dito sa lineup ng Hinebra. Kaya kung sakasakali, siya talaga ang kukunin nila. Ngayon, itong Barangay Hinebra, alam natin na marami ang mga options pagdating dito sa pagkuha ng mga players. At dito sa Terra Firma, syempre yan ang priority nila dahil yan pinakamadaling gumawa ng trade. Ang posible nga lang maging sitwasyon kasi dyan, baka hilingin din ng San Miguel itong number 1 pick ng Terra Firma. Kaya yan yung posibleng maging problema. Pero kung mapupunta sa Barangay Hinebra yung pick na yan, abay ang gandang balita nito para dito kay Coach Tim Cone. At yan ngayon ang kinakailangan pag-isipang mabuti ditong Barangay Hinebra. Kung sino ang pipiliin nila kung sakaling maging available pareho itong si Brown at si Gosum. At malay natin baka meron pang ibang sumali dyan ng mga malalakas na players. At alam natin kung ano man ang piliin dyan ng Barangay Hinebra, hindi sila malulugi. Dahil siguradong ang gagaling ng dalawang nabanggit. At lalong gaganda yung frontcourt itong Barangay Hinebra kung sakasakali nga na makuha nila either si Gosum o kaya itong si Brown. Sa ngayon, itong Converge Fiber XS ay ready na raw na makipag-usap dito sa iba't ibang mga teams para madagdagan sila ng mga bench players. Alam na ng lahat na malakas naman itong starting 5 ng Converge sa darating na Philippine Cup pero gusto raw ng Converge na magkaroon ng mga additional supporting players para yung kanilang lineup ay mas maging malalim kasi hindi naman syempre pwede na magre-rely ka lamang dito sa starting 5 mo. Sila Stockton, Heading, Winston, Arana at si Justin Baltasar. Kaya ngayon marami daw kinukonsidera itong Converge kung na pwedeng mga players at kabilang dyan yung mga nandito sa Phoenix Fuel Masters. Siguro naman alam na ninyo yung balita na itong Strong Group Athletics daw ay interesado na bilhin itong Phoenix. At itong Phoenix naman matagal nang napapabalita na baka sakali na baka ibenta dahil nga alam na natin yung financial situation ng may-ari nito na si Dennis Uy. Kaya sa ngayon,
medyo magkakaroon ng problema itong Phoenix Fuel Masters at yan ang dahilan kung ba't itong Converge Fiber XS ay posible na pumasok na dito. Kaya sa ngayon, kung sakali na magkaroon nga ng tsansa na mag-negotiate itong Converge at Phoenix, ang daming players ng Phoenix Fuel Masters na pwedeng kunin ng Converge. Kabilang na dyan itong si Kenneth Taffin, Jason Perkins, Tyler Tio, Kai Balungay at Richie Rivero. So yan yung mga players na talagang mapakikinabangan itong Converge Fiber XS at madadagdag nila dito sa kanilang bench. Kung ito ay mangyari, ang ganda niyan para dito sa lineup ng Converge Fiber XS dahil magkakaroon sila ng mas matindi na roster rotation. Ibig sabihin, hindi lang sila magre-rely dito sa kanilang starting 5 at magkakaroon na sila ng tsansa na kung sakasakali na ma-fall trouble yung mga top players nila, meron sila mga makapalit na magiging mahusay din. Kaya iyan ang dapat pag-isipan at kinakailangan syempre na kung ikaw ang Converge ay subukan mo nang gawin dahil alam natin matindi build up nitong SMC sa susunod na conference. Mukhang matutuloy na itong binabalak ng TNT Tropang Giga na pagkuha dito kay Robert Bolick dahil na-injure na itong si Jason Castro. Siguro naman alam nyo na yung balitang lumabas ngayon na itong si Jason Castro ay out for the season na dahil dito sa kanyang naging injury kung saan ay sinabi nga na medyo matindi yung nangyari sa tuhod nito at yan ang dahilan kung bakit siya ngayon ay hindi na makababalik ngayong season na to. At dahil dito ayon sa mga reports, itong si Jason Castro ay out for the season at ang TNT ngayon pinag-aaralan yung pagkuha dito kay Robert Bolick. Siyempre dahil nasa sister team na NLEX yan, hindi pwedeng diretsahan yung trade na mangyayari. Kaya ang gagawin dito ng TNT Tropa ay sasama yung Blackwater Bossing o kaya iba pang team para matuloy na yung trade at makuha na nila si Bolick. Medyo matinding dagok talaga yung pagkawala ni Jason Castro. Kaya ngayon ang gagawin ng TNT ay syempre nandiyan si Ray ng Bata. Kailangan dyan mag-step up din doon sa game niya. At kapag natuloy na yung pagkuha kay Robert Bolick, syempre iyan na ang magsisimula na lalong lalakas itong TNT Tropang Giga. Alam natin na malakas na yung lineup ng TNT. Pero kung makuha pa nila si Bolick, lalong magiging matindi yung roster nila ngayon. Kaya itong TNT Tropang Giga asahan natin na magkakaroon yan ng matinding adjustment na gagawin dito sa kanilang lineup para masiguro na hindi sila mapag-iiwanan ng ibang mga teams, particular na itong Barangay Ginebra. Nakita naman natin kung gaano katindi yung rebuilding na ginawa nito. Kaya hindi na ako magugulat kung sakasakali na ang TNT ay maisipan na sumabay na dyan. Itong nangyari kay Jason Castro, hindi ko na kailangan pang sabihin pa o ipaliwanag kung gaano kahalaga ito si Castro dito sa lineup ng TNT. At kahit na matanda na to si Castro, alam natin na siya talaga ang pinaka playmaker ng tropa. Kaya kinakailangan na siguro nilang kunin talaga itong si Robert Bolick. Shoutout kay Romeo Conchada, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Anthony Alon family, Alicia Garcia, Michael D., Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Dexter Domer, kay Enju, Casakino Dukusin, Malyari Mascarinas, Dalmacio de Guzman at sa iba pa nating taga-subaybay.